Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot. May mga bagay na inaakala nating matibay, ngunit maaari ring magbago. Ang mga plano ay maaaring maantala, ang mga kalagayan ay maaaring mag-iba, at ang mga bagay na inaasahan natin ay maaaring mawala. Ipinapaalala nito na walang anumang bagay sa mundong ito ang tunay na permanente. Sa Hebrews chapter 12, ipinaalala ng may akda na yayanigin ng Diyos ang lahat ng maaaring mayanig upang ang mananatili ay ang hindi matitinag. Kaya nang sabihin niyang, sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig, itinuro niya ang katiyakang mayroon ng bawat mananampalataya. Ang ating pag-asa ay hindi nakasalalay sa katatagan ng mundong ito, kundi sa kaharian ng Diyos na mananatili magpakailanman. Dahil dito, ang tamang tugon ay malinaw. Magpasalamat tayo at sumamba sa Diyos. Ang pagsambang kalugod-lugod sa Kanya ay nagmumula sa pusong kumikilala kung sino ang Diyos at sa kahariang ipinagkaloob niya sa atin. Hindi ito bunga ng magagandang kalagayan, kundi ng katiyakang ang Diyos ang naghahari at ang Kanyang kaharian ay hindi kailanman matitinag. Habang maraming bagay ang nagbabago sa ating paligid, nananatiling hindi nagbabago ang Diyos. Kaya ang pusong nakaugat sa Kanyang kaharian ay natututong mamuhay ng may pasasalamat, pagpipitagan, at paggalang. Sapagkat kapag alam natin kung sino ang ating hari, matatag din ang ating dahilan upang sambahin siya. Panginoon, salamat dahil sa pamamagitan ni Kristo ay isinama mo ako sa iyong kahariang hindi matitinag. Naway ang aking puso ay laging mapuno ng pasasalamat at ang aking pagsamba ay maging kalugod-lugod sa iyo, nang may pagpipitagan at paggalang. Turuan mo akong mamuhay araw-araw na nakaugat sa katotohanang ikaw ang aking walang hanggang hari. Sa pangalan ni Jesus. Amen.